Yo, yo, yo! Yo! Yes, sir. What is Balik na up? naman tayo. Yes, sir. Ano na ba? Kamusta? Episode 45 na to, brother. 45. Yes, sir. Oo. Eto Oo. na. Malapit na Medyo- pala tayong golden episode. Oo, malapit na kami mag-golden episode. Pero yung iba, hindi pa nagsasubscribe. Ano ba yan, sir? Baka naman, no? Baka naman makalambing man lang sa inyo. 118 subscribers na tayo. Nakailang episode na tayo wala pa rin sabihin nyo naman guys, kailangan namin ng feedback, baka may ginagawa kaming mali dito. Baka may gusto kayong gawin namin, gusto nyo ba? Kasi alam mo, meron tayong isang katotpi, pre. Si Tito Rooney. Sabi niya, magpa-toast na rin daw kaya tayo, pre. Baka pakita na kami ng mga side boob namin. Mga ass cheeks. Kasi sabi nila sex sells Anyway, bago tayo mapalayo, mamaya na tayo ano muna tayo. Balita ko, kakanta ka, pre, Hindi kasi, pre, pag kinanta ko to, baka malaman na ng ibang katotpi ang topic natin ngayon, di ba? Sabagay. Ito chorus sa kanta to, pre. Ready ka na? Sige, G! Ayan. Ito. 1, 2, 3. Marilag ang himala sa'yo'y bibintang. Haven't felt so divine till I look in your eyes. I see my future. Baby, loving you save me. Yan. Trending yung kanta na yan. Hindi nila natatanong, shout out kay Donella, ang kanyang kantang Marilag. So, doon sa word na Marilag, alam niyo na ang aming topic. Pero bago lahat, Papa Dens, introhan muna natin to nang masimulan. Let's go. Yes, sir. It complicates things more. Shots fired na naman ng mga tatamaan dyan. Depressed daw siya, Tapos, pre, nagawa pang umiyak sa camera ang walang hiya. Masasabi ko dyan, pakyo kayong lahat. Let's get ready to rumble! Yun na nga. Eto na. sabi nga ni Alex Calleja, eto na nga, ibig sabihin, pang ilang chismis. Eto na naman ang chismis. Eto na nga. Eto na ang chismis. So, pero bago lahat, pre. Sige, go. Pakilala muna tayo. Baka kasi yung mga nakikinig sa atin dyan, hindi pa tayo kilala. Baka pag nakilala tayo, baka sakaling mag-subscribe. So nga pala si Papa Denjo, yung tito mong mas galit pa kay Chairwoman doon kay Marilag. At ako nga pala, ang inyong boss Lots, ang tito nyong medyo galit lang. Pero ngayon parang natatawa ako dito sa topic natin na to Pero ano yan, simulan na natin, no? Pero let's go. Ito pa pala, bago ang lahat. Hindi ko pa mag-i-invite ulit ako sa ating mga nakikinig dyan, sa mga unique listeners. Baka naman, pwede ninyo nang samahan ng subscribe sa aming YouTube platform, YouTube, Spotify, sa Facebook, at sa Apple Podcast. Baka naman, mapalambing man lang sa inyo, So, ayan, simulan na natin. Yun na nga, based dun sa kanta, may Marilag kasi ang tawag ni Kuya dito, Kuya mo boy, natin ang istorya, Magsimula muna tayo. Bigyan natin ng context, pre. Kasi ito pa lang si Kuya ay isang guro. Tapos, ang kanyang ex na ngayon, na dati niyang girlfriend, ay SK chairwoman. Hindi ko alam kung saan SK siya, no? Isang lugar, no?
Saan lugar. Pero yun nga, tapos, etong allegedly ang kanyang kinakabit, co-teacher niya, yung babaeng kanyang inaano. Mga kabit-kabit na yan. Oo, kabit-kabit. Sama yan. Guys. Ay, tapos, ewan ko ba. Tapos, ang nangyari, kasi nag-umpisa raw yan, pre, sa TikTok. So, nung una, kasama pa yung mga ibang co-teachers siya, colleagues siya na mag-TikTok. Pero parang habang tumatagal, pre, silang dalawa na lang, pre. No? Oo. Alam mo naman ang women's age. Tsaka baka umiwas na rin yung ibang teacher, pre. Could be. Maaari, di ba? Kasi parang, di naman nabanggit baka maging, kumbaga baka sabihin nila, maging accessory pa ako sa krimeng ginagawa ng mga. Oo. So, alam mo naman ang women's instinct. So, ang ginawa ni ate, minessage niya si co-teacher. Ha? Si Marilag. Si Marilag. Tapos, nagre-reply pa nga sa boyfriend nung co-teacher niya at that time kasi pareho silang nasa relationship eh. Okay. So pareho silang may significant other. Tapos yun nga, para to prove lang na sinasabi niya na walang namamagitan sa amin, parang ganon. And inassure niya si chairwoman na walang nangyari. So, wala lang, tapos TikTok lang to, ganyan. Oo. Tapos si kuya naman, ex ni chairman, sabi hindi niya daw kayang mawala si chairman, ganyan. Alam mo yung mga typical shit. Typical pag nahuli. So nagkaayos naman sila, brother. Okay. Kaso okay na, kaso lang after a few weeks siguro, mga ganon. Parang siyempre, hindi pa rin matahimik si ate. Nakita niya, parang TikTok na nagpaparinig ata si Marilag. Si co-teacher Marilag. Tapos, di minessage niya. Parang hindi siya matahimik eh. Pero, inassure niya ulit ni co-teacher Marilag na wala nga. Pero at that time, bigla silang dapat magde-date sila ni Boy. Ni Boy, oo. At si chairman. Kaso nauwi sa diskusyon siguro, hindi pa rin, syempre, hindi pa rin niya makick yung feeling ba? Na parang meron talaga eh. Parang meron talaga eh. No? Ngayon, hindi natuloy yung date nila. Ang nangyari, nag-cool off uli sila, pre. Cool off ulit. So, parang ang dating, si kuya na ang nagmamaasim ngayon, pre. Parang siya yung cold. Tapos, ayun nga, nahuli ngayon ni chairwoman na nagme-message na yun nga, may Marilag, tapos I love you, ganon. So, meron na. Pero cool off sila nito. Oo, cool off sila noon. Pero yun, siya pa rin yung profile picture, siya pa rin yung So, para cool off lang. So, hindi talaga palamig lang ba? Dahil nagkagalit sila, di ba? Oo. Ayun na nga, hanggang sa mapatunayan nga nila na may relasyon talaga. So, doon na bad trip si chairwoman. Tsaka, di naman sa pag-ano, pre, beauty is in the eye of the beholder. Guys, kung alam niyo na yung sagot. Search nyo na lang. Si May Marilag, lalabas naman sa Facebook. Oo. Kayo na lang mag-judge kung anong itsura nung pinalitan at anong itsura nung ipinalit. Nako. Ewan ko, pre. Ako kasi, alam mo yun, again, hindi naman tayo perfecto, no? Teka, nangangating ako. Disclaimer lang, hindi naman tayo perfecto dito. Pero, ayun nga. Yung mga kabit-kabit na ganyan, tangina. Well, technically, hindi naman siya kabit kasi hindi naman kasal. Pero kasi, alam mo yun, parang infidelity, yun na lang. Doon sa cheating. Partner mo, no? Cheating, oo. Sabi nga nila.
Again, there's no right way na parang i-justify mo yung pag-cheat. Pero kasi ang ano ko dyan, pre, hindi naman sa ano kasi bilang lalaki, pre, dito napapasok yung, sige, alam mo yun, may mga babae kasing eye candy. Di ba? May mga babaeng tipong, alam mong, pang display. Alam mo yun, for lack of a better term, may mga categories. Trophy girlfriend. Oo, may mga ganun kasi, pre. May categories na merong, alam mo yun, merong pang display, merong pang seryoso, merong pang asawa, merong pang ano lang, pang lipas init. Alam mo? Natawa nga ako kasi isa pa doon sa post niya, kasama doon sa post niya, si chairwoman, binilan pala ng motor si Boy. Di ba? Ayun din. Kasi kinas. Again, pre, bilang siguro, alam mo yun, pwedeng, kasi pre, eto kasi, di ba, may mga babae, hindi ko nilalahat pero karamihan ng babae, practical. Di ba? Yun nga parang naging topic natin to, pre, na parang, bakit yung mga babae, namimili sila nung kayang sustentuhan yung luho nila or what not, di ba? Sa lalaki, meron din yung ganun. Tsaka sana, pag yung lalaki yung ganun, putang ina, wag nyong, kasi pre, alam mo yun, yung nagiging na, pag lalaki yung umaasa, batugan agad. Putang ina, paano kayong mga babae? Di ba? So, ang ko lang dito, siguro, naging practical lang din si Kuya. And the thing is, ang mali niya, dapat, yun nga, paulit-ulit natin sinasabi, kung meron ka nang napupuso ng iba at ayaw mo na dito sa current mo, hiwalayan mo. Huwag mong pagsabayin. Kasi parang kumakapit siya doon, siguro may nabigay si ate, yun nga, or kasi 7 years sila, pre, so alam mo yun. Tsaka, pre, medyo na ko dito kay kuyang teacher 7 years kasi sabi mo 7 years sila. Tapos SK chairwoman yung jowa niya. Di ba? Yes, sir. So, ibig sabihin, kung SK yun, 18 anyos yun, pre. At kung 7 years sila, ilang taon na ako? 11 years old? Oo. Ina. Yun ang sabi niya Di ba? Parang lang din ako na sige, parang ayoko man ako personally. Ayoko man na yung mga babaeng bata ay nagjojowa na maaga. Pero kasi tangina 7 years sila tapos SK chairwoman yung babae ngayon. Ibig sabihin 11 years natin hanggang 21 yun, pre. Sabihin na natin kunwari 21 ba? Hanggang 21. Sabihin na natin 21. Sa 21, pre. Minus 14 anyos, pre. Yan. 14. Diba? Pero siguro baka magkasing edad sila or baka bagong teacher lang to, ganyan. Tsaka, ang ano din kasi dyan, pre, ito pa. Since siguro maaga nga sila naging magjowa. Again, hindi lang babae ang may karapatang magsawa, Lalaki, nagsasawa din yan. Di ba? Tsaka, baka may pagkukulang si ate, gano'n, naging komportable siya, gano'n. Baka kumbaga, hindi natin alam. Hindi tayo nagbibikti kasi ang biktima dito si ate, kasi siya yung niloko. Pero again, minsan, isipin din natin bakit kaya. Di ba? Parang yung isang sikat na artista na itago natin sa pangalang Bea Alonso. Di ba? Putang ina, pre. Napaka-successful na babae nun, pre. Di ba? Successful. Maganda. Di ba? Bakit? Bakit siya iniiwan ng mga nagiging jowa niya? At yung recent, nag-propose sa kanya ng magpakasal, naging fiancé niya. At the end of the day, iniiwan siya. Di ba? Bakit? Tama.
May mali. Kasi alam mo kasi pre, ang typical shit kasi talaga pre. Pag ang lalaki ang nagloko, pag lalaki ang may diferensya, hot topic agad. Pero pag babae yung utang ina. Sabi ko nga dun sa kung friends tayo sa Facebook nung nakaraan. Sabi ko, may idea ako, sabi ko, no, si Daniel yung nagloko, lahat ng lalaki manloloko. Pero nung si Maris Racal yung nagloko, si Maris Racal lang. Di ba? Hindi, ang natin dito, pre, di ba? Baka kasi, may dahilan. May something din kay ate. Alam mo yung lahat yan may dahilan di ba? Pwedeng mali yung dahilan. Ang mali lang ni Kuya, niloko niya pa. Dapat, tinuluyan ng mag-break talaga sila, ganon. Hindi na niya pinaasa pa o hindi niya na binalikan. Kasi nung una, nag-away na sila, nag-cool off na sila nung pinala pa lang di ba? Tapos biglang naging nung nag-away sila na pangalawa na biglang si Kuya na yun ang lamig, di ba? So dapat dun pa lang naipag-break na siya, di ba? Para hindi naman din nasaktan si ate. Ganun na talaga At saka pre kakulangan ganun talaga. Tsaka di ba? Putang ina nung nakipag-pull off na sa'yo. Putang na, chance mo na yan, Brad. Chance mo na ituwid. Get away at ituwid yung kung ano mang mali mong nagawa. Putang ina, nakipag-cool off na pala sa'yo. Tuluyan mo na. Hindi yung babalikan mo pa. Di ba? Pero alam mo, maaari din na pre kung gusto ni Kuya, best of both worlds. Pwede rin ganun, di ba? Kumbaga, meron siyang side piece sa work, tapos pag uwi niya sa bahay, kasi parang magkalipin yata sila, hindi ako nagkakamali parang ganun di ba? Tapos, etong isa, hindi siya mabila ng motor. Diba? Etong isa, binilan siyang motor. Etong namang hindi siya mabila ng motor, pan-display, di ba? Ganun siguro gusto niya, best of both worlds. Pero again, mali yun. Saka baka nabigyan din nabigyan ng maganda-ganda si Koye. Maaari, baka kaya hindi niya maiwan. Baka, the thrill of, siguro dahil bata pa rin kasi ang mga yan pre, the thrill of cheating siguro, kaya ganun din. Maaaring hindi man nabigyan, yung the thrill of being, alam mo na, being an alpha male, ang feeling niya, pogi niya. Womanizer. Feeling niya pogi siya, di ba? Hindi nakakapogi yan. Hindi nakakapogi. Ang ina. Makinig kayo sa mga tito nyo, putang ina, nakakaubos ng buhok yan, putang ina. Saka hindi, pre, di ba? Mamumblema ka pa Magtatago ka pa, imbis na... Saka para ka naman tanga na isang bahay na nga kayo Ang hirap na yun, pre. Di ba? Saka, eto pre tip ko lang sa mga gustong mambabae. Huwag kayo gusto nyong mambabae. Bukod dun sa ikalabing isang hindi totoo yung ikalabing isang utos ay mahalin mo ang asawa mo. Panglabing dalawa yun. Ang ikalabing isang utos, wag kang aamin. Pero joke lang yan. Pero kidding aside, Kaya, yung tip ko lang, kung gusto nyo talagang mambabae lang, wag na kayong mag-asawa, wag muna kayong magjojowa, wag kayong makikipag-commit. Yun lang yun. Para at least at the end of the day, putang ina, sabihin mambabaero ka, putang ina, wala ka namang sinasaktang partner mo, asawa mo, diba? O kaya, pre, makipag-break na lang siya. Yun din. Makipag-break na lang agad. O kaya, ano ba? Makipag-break na lang agad. Yun ang pinaka-mabait mong gagawin Diba? Na although, of course, the other party may not agree, syempre, mahal niya Diba? Pero, kahit masaktan siya, kung hindi mo na talaga siya mahal, edi okay na yung masaktan siya kaysa yung lokohin mo siya, diba? Yun lang naman sa akin. Totoo. Tsaka, ayun nga. Wag, pangit. Masama yan, guys. Wag niyong gagawin yung manlolo. Masisira ang buhay mo.
Nakaka-addict. Hindi, joke lang. Huwag mo siya sumukan. Masisira ang buhay mo. Tangina. So, yun. Yun lang naman. Parang ano ko lang. Pero, again, yung gusto ko lang din kasing i-emphasize, pre. Kasi parang yun nga. Laging, I get it. I-blame yung lalaki sa ginawa niya. Yes, I get it. Pero again, look at other angles din. Hindi yung puro sa kasi given na yun, given na mali si given na mali si kuya doon. Pero tignan, may angulo rin tayong ibang titignan, parang ganun. Oo, na parang bakit kaya? Bakit siya pinagpalit? Bakit mas pinili ni kuya to? Tapos sa part naman nung isa, yung third party na si co-teacher, sana ikaw din bilang babae, tas alam mo, for sure alam mo na may jowa yan, at ginojowa ka din, mag-demand ka. Hindi yung putangin na kung ano lang yung sabihin sa'yo, okay na sa'yo. Mag-demand ka rin na, putangin na, gusto mo pala ako hiwalayan mo yung jowa mo. Kumbaga, diba? Magkaroon ka rin ng self-respect. Napapayag ka ba na side piece ka, ganon? Oo, tsaka hindi yung alam mo na yung lalaki umuwi pa. Mag-demand ka, putang ina. Ngayon, kung ayaw niyang pagbigyan yung demand mo, ikaw na mismo sa sarili mo, itigil mo na. Tama. Yun lang maano ko dun kay ate mo, girl, kay co-teacher. Kasi imposible yun, pre. Imposibleng hindi niya alam na Tsaka yun nga, sabi mo nga kanina, woman's instinct. Hindi man inaamin sa'yo, may gut feeling ka Diba? Kung ngayon, sabi nga nung nabasa kong quote, pre, yung mga gut feeling na yan, sundin mo yan kasi usually yan daw yung mga angel mo na bumubulong sa'yo. Pwede rin demonyo. Putang ina, yari. Oo. So, ayun lang. Tsaka again, maling mag-cheat, maling manakit ng damdamin ng iba, mapalalaki, mapababae man yan. Pero kung nagawa mo na Kumbaga, nadala ka ng bugso ng damdamin. Nagkamali ka na. Nandun na tayo. Hindi naman tayo perfecto, di ba? Kung nagkamali ka na, tapos alam mong mali yung ginagawa mo, pero siya na yung gusto mo, ekis ka na dito sa isa. Magpaalam ka na, makipag-iwalay ka. Doon ka na. Ngayon, kung talagang bugso lang ng damdamin yon, puta, wag mo nang balikan. Kung nabugso ka lang ng damdamin, wag mo nang ulit-ulitin, di ba? Nagkamali ka na, aminin mo na nagkamali ka na. Umiwas ka na. Wag mo nang ituloy yung pagkakamali. Di ba? Kumbaga, yun lang ang ano ko dyan. Kaya nga nila, hindi naman maitatama ang pagkakamali ng isa pang pagkakamali, di ba? So, mali na yung ginagawa nyo, tapos susundan mo pa ng sasaktan mo, di ba? So, be the better person na lang siguro and break it to her gently. Kung di man gently, roughly, bahala ka kung anong diskarte mo. Pero ang punto rito, expect na masasaktan ang isa sa inyo. And kung nasaktan man siya, at least siya makakapag-heal siya ng and at the same time, ikaw, magkaroon ka ng peace of mind, di ba? Kaysa ganyan, yan. Nagkasiraan pa kayo, umabot na pinagpiestahan pa kayo ng mapanghusgang lipunan ng internet. Talagang tsaka hindi namang di kapogian si Kuya Si ate lang, si SK chairwoman lang talaga ang beyond the, pero again, the beauty is in the eye of the beholder, pero alam mo na, let's call it as it is. Paano naman si Kuya ano lang, pre, si Kuya gusto lang lumibel. Masyadong na-overwhelm, no? So, ayun po. Ayun lang. Hindi niya kinaya yung yung success ni Coachero SK. Tapos, na ma-emasculate. Pero, ayun nga pre. Parang, yun nga, ang tip ni Papa Dins, di ba?
Oo. Kumbaga, magkaroon ka ng paninindigan. Panindigan mo kung sino talaga yung gusto mo. Parang ano lang yun eh. Ngayon, parang yung Maris Racal, Anthony Jennings lang yan. Oh, actually. Hindi rin na panindigan eh. Diba? Hanggang pero at least ito, pre. Parang yung mag-co-teacher yata, goods pa rin sila, di ba? Hindi ba? Kumbaga, hindi ba magandang ending na? Parang pinanindigan naman ni Kuya. Pinanindigan ni Kuya. Si co-teacher. Which is, alam mo yun, pangit man sabihin dahil sa naging sitwasyon, pero yun yung isa, alam mo yun, I think that's a good thing to do. Na at least may pinanindigan ka na putang ina. Kumbaga, na-post ka man, nag-trending ka man, pero at least putang ina, nagkaroon ka ng bayag na putang ina. Wala eh. Pero ito lang. Siya yung Ito lang ang masasabi ko kay May Marilag. Tandaan mo, hindi ka na magiging komportable sa kanya. Kasi kung nagawa niya yun sa iba, magagawa niya na rin sa'yo yun. Totoo. Diba? Yun nga din yung sabi nila. Kung nagawa niya sa iba, hindi malabo na... Hindi imposible. Tama. So, ayun lang. Ingat ka din. Kailangan mong bantayan ng mabuti. Gawin mo. Kasi ayun food for thought na mga tito nyo. Mga kabataan kasi medyo mapusok eh. Alam mo, pero I never imagined na I will say this. Kasi dumaan din tayo sa pagkabata eh. Parang sinasabi ko dati, sinasabi nyo lang yan. Pero para lang sa kaalaman ng mga katotpi natin, ayun na, katotpi nga, tito na nga tayo eh, pre. Nasa 40 na kami or at least malapit na sa 40, di ba? So, 38, 39, 40, ganun. So, I never imagined myself na sasabihin ko yung mga words na, alam mo yun, na dating parang nung bata tayo hindi natin akalaing sasabihin pala natin. Totoo pala yun, no, pre? Totoo pala yun na pag tumanda tayo. Naalala ko tuloy yung pre. Yung sinasabi sa'yo ng mga matatanda nung siyempre, na-in-love ka di ba? Tapos na-experience mong broken-hearted for the first time, second time, third time, or kung ilang beses man. For the nth time. Yung iiyakan mo na maglalasing ka, ganyan-ganyan. Sinalala ko na dati, parang din ako na ganyan. Parang first time ko na broken-hearted. Lalasing-lasing. Tapos may time noon, kainuman ko yung tatay. Sumalangit na yung kaluluwa niya. Sa yung mga chewing ko. Parang sabi nila sa akin, alam mo yung pinagagagawa mo ngayon na umiiyak ka sa harap namin? Pagdating ng panahon, pagtatawanan mo yung sarili mo. Which is true. Parang putang ina, ginawa ko yun. Kasi lahat naman nakaka-move on eh. Kumbaga, time heals all wounds, ika nga nila. So, it does happen. Lalo na kung bata ka pa. Kasi, medyo funny lang para sa mga kabataan na parang, tangina, you don't know how I feel. Well, naging bata rin sila so they know exactly how you feel. And they have live that life kung ika nga nila, di ba? Hindi man eksaktong ganun, pero they can relate. So, believe us when we say na napagdaanan na namin yan, na nangyari na sa amin yan, and we can relate. And we won't give you any advice na hindi naman namin, we know nothing about. Kumbaga, halimbawa ikaw, alangan naman kami, wala naman kaming experience sa nuclear science. Alam nga naman i-discuss namin sa iyo, para ka namang gagawin, a blind person leading a blind person. Siyempre, kung saan yung experience namin, yun yung sasabihin namin. Pero it's really, really funny to me na andito na tayo sa punto ng buhay natin na yun papadens lang. Oo ba? Minsan, putang na. Niisip ko nga parang putang na. Ano pa ba ako? Parang pag-grumpy old man na ako. Putang na. Lagi nang galit talaga, no? Mas galit na talaga sa Tangina. Pero ayun, at the end of the day, putang ina nyo.
So ayun, na bago pa humaba ang diskusyon namin dito ni Papa Dens, at least naliwanagan na kayo, nagkaroon na kayo ng mga advice namin, call it unsolicited advice, pero it's about the topic naman at hand. So medyo yun, may tip kami at the same time, although may mga joke din kami, ayun nga, gusto lang naming pag-usapan itong trending topic na to. Alam namin di na to sobrang init, pero something to yung mga hindi lang nakakaalam at kung gusto na ring maaliw, balikan natin itong trending topic na to. So ngayon, magpapaalam muna kami ni Papa Dens until our Miss Marilag. Our next episode. Again, ako nga pala si Boss Dots, ang inyong titong medyo galit lang. At ako si Papa Denjo, yung tito mong mas galit pa dun sa jowa mong nahuli mong nanchichit. And we are the Opinionated Titos Podcast, and we're signing off for now. And we'll see you on the next episode. Thank you. Thank you. The Opinionated Titos Podcast is proudly sponsored by Riverside FM. Follow us on our official Facebook page, The Opinionated Titos Podcast. And don't forget to subscribe to our YouTube channel and Spotify. Thank you for tuning in, and we'll catch you next time.